Yo, yo, yo! Eto na naman ang Subscriber Hilakbot Story segment. Welcome sa lahat ng ating mga channel members, mga regular at silent listeners at sa lahat ng mga newbies. Ito po ang segment natin dito na kung saan itatampok natin ang tatlong kwento at tunay na mga karanasan ng ating mga legit na subscribers at listeners. Sa puntong ito, mga kwento ni na Andre, Clay at Dex ang ating itatampok sa kung anumang araw ninyo napapakinggan syempre ang SHS segment na ito na syempre hatid pa rin sa atin ng masarap at talagang mainit-init na kape ni Lola Trinidad. Follow na rin po ang Facebook page ng Hilakbot at ng Kape ni Lola para nang sa ganun ay matuntun ninyo yung blue link natin. Direkta na po yan. I-click nyo lamang. Yan na para makapag-purchase na kayo syempre ng mocha, butterscotch flavor at kung ano-ano pang mga flavor na available pa rin po syempre sa ating HTV merch sa Shopee at maging sa ating TikTok shop. So puntahan nyo na lamang po, i-visit na lamang po yan para sa mga direktang link. Hindi kasi natin pwede maipakita dito sa video hindi nyo naman makiklik agad yan. So doon na lamang po para malaman nyo kung ano-ano na lamang din po yung natitirang mga flavors ng kape ni Lola Trinidad. Available in drip and steeped at meron din po tayong sulit tipid pack at syempre solo pack po niyan. So check nyo na lamang kung available sa puntong ito. Syempre kasama po lagi natin yan dito sa SHS ang kape ni Lola Trinidad. Umpisa natin sa kwento ni Andre. Sabi niya dito lagi daw siyang nakikinig sa atin at sana'y mabasa daw at maisama sa isa sa mga podcast or video episodes ninyo po itong aking kwento. 17 years old lamang ako at grade 12 student at silent listener no more. Ikikwento ka lamang po sa inyong lahat ang nangyari sa akin sa dati kong school sa Makati. Don Bosco Makati yung pangalan ng dati kong school at ito po ay nangyari sa akin nung ako ay grade 5 pa lamang. Gusto ko lamang din po na idagdag Sir Red na medyo parehas ito sa isa sa mga famous stories na encounter ng isang student sa isang sikat na universidad dito sa Pilipinas. So ito ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Patapos na po ang lunch break namin nang tinawagan ako ni Mother Earth. 5 minutes pa naman before mag-ring yung bell kaya may oras pa po ako na jumingel. Maraming CR sa school namin pero kung saan ako na pinakamalapit ay doon na ako pumunta. At ito nga po ay yung malapit sa computer lab namin. Pagpunta ko po sa CR, madilim. Nataon kasi na medyo makulimlim ang kaulapan at parang nagbabadya na rin po ang ulan. So trinay ko pong buksan o switch on ang ilaw pero hindi po siya gumana. Ang naisip ko, hindi ko na lang ipipilit at baka ito'y sira. Nung oras na iyon, talagang naiihi na po ako. Pero para bang nagdadalawang isip ako sapagkat naroroon yung takot. Kaya ang ginawa ko, isinantabi ko po yung takot at dumikit na po ako. Dumikit talaga. And then, lumapit na daw siya sa isang urinal para ilabas ang tawag ng kalikasan. Medyo mataas din po yung kisame ng CR namin na iyon. Kaya pagpasok mo sa CR, kailangan mo pang tumingala para makita mo yung ceiling. Since hindi mo siya makikita sa peripheral view mo pag nakatingin ka sa gawing harap. So ang nangyari, habang ako po ay jumijingle, may pumasok na kabatch ko na itago na lang natin sa pangalang Jake. Umihi din po siya sa katabi kong urinal at nag-usap kami ng kaunti. Pagkatapos naming umihi, bigla-bigla po ay may nadinig kaming boses ng lalaki. Sobrang lalim po nun at malinaw na ang winika niya ay parang buskar. Nagtaka kami ni Jake. Tinanong ko kung sino ang nagsabi nun. Pero umulit yung boses at nadinig ko, "Buskar! Buskar!"
Ang iniisip namin ni Jake noon ay may nagpa-prank sa amin na kapwa estudyante. Kaya sinearch namin o hinalughog namin yung buong CR, maging yung mga cubicle. Nakakatawa man pero talagang inabot pa namin po at sinilip namin ang ilalim pa ng mga lababo. Kahit nga po yung gawing bintana ng CR, which is labas na, ay open space lamang pero wala pong tao. Doon na kami kinabahan ni Jake. Hanggang sa muli, Sir Red, ay sumigaw yung boses na iyon sa parehong salita. At that point, tumakbo talaga kami papalabas ng CR at napa what the F kami since konyo kami nun. Nakita namin yung isang teacher namin na itago na lang natin sa pangalang Mr. Rodriguez, who is, sa pagkakaalam namin, ay may mga alam siyang mga ibang lengguwahe since AP teacher din namin siya at nag-teacher din siya sa ibang bansa. Kaya nilapitan namin ni Jake si Mr. Rodriguez at tinanong kung alam ba niya ang salitang buskar. At sabi niya, ang salitang ito ay nangangahulugang look up. Ang buskar pala ay Espanyol. Nanlaki ang mga mata namin ni Jake at nagtinginan lamang kami. Parehas po kaming pinawisan sa oras na iyon. Natanong ni Mr. Rodriguez sa amin kung anong meron at bakit natanong namin sa kanya ang bagay na iyon. Pero sinabi na lamang po namin ni Jake na narinig lamang namin sa isang movie at nagpasya na kami na pipila sa section namin at nagpasalamat na kay Mr. Rodriguez. During those times, pag naliligo ako, ayoko po talagang nakasara ang pinto. Gusto ko na naka-open po ito dahil feeling ko ay mas safe ako pag ganun. Kaso ayaw ni Daddy ng ganun kaya tinitiis ko yung takot ko dahil nai-imagine ko pa rin yung encounter namin ni Jake sa CR ng aming school. 6 years na rin ang nakalilipas at di ko na alam kung ano ang nangyari kay Jake. Basta ang alam ko lang ay meron na siyang jowa habang ako ay wala pa. Ang sad naman. Ang iniisip ko lang ay kung ano kaya ang nakita namin ni Jake o makikita namin ni Jake kung tumayming na napatingala din kami sa kisame ng CR ng aming school. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Pareho nga siya doon sa isang encounter o isang story. Kung inyo po matatandaan, actually ito'y ninarrate ko sa channel ni Ken sa Scream PH. Kung sakali mang nakikinig pa rin siya sa atin, alam ko na narrate ko ito. Ito naman yung version ng Olay Olay. Alam nyo yon, yung parang ganun yung tema niya na parang look up, parang ganun. Pero sa pagkakaalam ko, itong buskar, tama yung pagkaka-pronounce ko pala, akala ko buskar. Akala ko kasi buskar. Kasi B-U-S and then C-A-R talaga siya. Pero ang sabi dito, kapag i-check natin talaga siya, it's to look for or try to find, try to spot. At tama yung sinabi nung sir nila, it's to look up. Parang ganun. So, bahala kayo guys kung ano po yung inyo naiisip kung sakaling ano kaya yung makikita nila kung sakali man talagang tumingala sila ng ganun, di ba, sa kisame. Di ba? Hindi natin lang baka nakabigti na estudyante, dating estudyante, di ba? Kaya parang kung iisipin natin kung ano yung magiging plot twist or kung ano yung sequence, kumbaga right after mangyari ito, baka ganun, di ba? Or ano pa kaya yung pwede nilang makita. But anyway, second story na po tayo. Ito naman ay galing din sa ating email. Email ba, Clay? O ata, or sa Facebook. Ito po ay galing naman kay Clay. Clay din ang pangalan niya. Okay, so sabi niya dito, Clay or Clay. Sabi niya, thank you din po sa pag-feature ng story ko tungkol sa lolo ko na nagpakita sa akin nung bata pa ako. So once again, ako po si Clay. Here's my second and third story naman. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. I'm not
very sure, Sir Red, I'm not so sure kung nakakatakot ito pero twice na kasing nangyari sa akin. Kabataan days and college student po ako nito nung nangyari. So mahilig po kasi talaga ako magtelebabad. Kahit sino talaga ay kinakausap ko, lalo na at wala naman din akong boyfriend noon. So ito rin yung kausuhan ng call waiting. Nag-subscribe si mama kasi ayaw niyang nagbibisi yung linya ng phone namin. May isang gabi po. Actually it's 12 midnight onwards na at may kausap ako. Bigla pong may nag-beep. As in background lamang. Wala din akong lampshade sa kwarto nung time na iyon pero nakabukas yung door at yung nakaswitch on yung dilaw na bumbilya ng hallway at ito yung pumapasok doon sa aking kwarto. So nag-beep yung phone dahil sa call waiting. Pagsagot ko, yung tita ko ba or kasambahay ng kapatid ng lola ko yung tumatawag at hinahanap ang nanay ko. Ang sabi ko, tulog na si mama kasi late na nga ito ng gabi. So sinabi lang niya sa akin kung namatay na nga si Lola Babe. Binabaan na lang ako ng telepono kasi sobrang takot ko. Kaya okay, yun na lang yung naisagot ko. Lahat ng katapangan ko sa katawan ay bigla po talagang nawala. Nanghihina pa nga po akong bumaba at nagtungo sa kwarto ni na mama para sabihin yung balita. So ito namang third story ko ay related dito po sa second story. Kasi pareho yung pagbabalita sa isa pang kapatid ng lola ko pero 2 or 3 years ang pagitan. Pero this time, ibang oras ko na na-receive yung tawag. Ang nangyari po ay ganito. Umuwi ako galing school nung araw na iyon at sa pagkakatanda ko mag-aalas 4 na ito ng hapon. Binuksan ko po yung gate. Naglalakad ako habang hinahanap yung susi sa garahe at may ka-text pa nga po ako nun. Malapit na ako sa pintuan at pahawak na ako sa pabuksanan ng screen door. Pero bago ko pa po ito mahawakan ay nakita ko na bukas ang pintuan ng bahay namin. Napasugod ako sa bahay ng tita ko na kapitbahay lamang namin. Agad-agad akong pumasok sa bahay ng tita ko para itanong kung may dumating na ba sa bahay. Sinagot niya ako na wala pa at ako pa lang ang dumarating. Hindi po ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Isinama ko nga siya sa bahay namin nang bigla na lamang pong nagring ang telepono. So sinagot ko at kasambahay naman ng lola ko ang tumawag. Hinahanap ang nanay ko at tulad ng dati, sabi ko ay wala pa siya at nasa office pa. Ang sagot sa kabilang linya, namatay naman daw si Lola Luz. So pagbaba ko ng phone, sabi ng tita ko, baka daw si Lola lamang daw iyon at nagpapaalam kaya bukas ang pinto ng bahay namin. Nagkatinginan kaming dalawa at dahil nga mas duwag pa sa akin yung tita ko, ay bigla na lamang siyang kumaripa sa labas ng bahay namin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala and still hindi pa rin ako makagalaw. Pero dahil wala akong choice, kumilos na lang ako. Ito na po yung last na makareceive ako ng tawag na may namatay sa pamilya namin at hindi na din ako nakikitelebabad ng madaling araw. Sulitin ko na rin po ang pagkakataon, Sir Red, bago ko po tuluyang malimutan ang isa pang additional story. Sa same room sa bahay namin, nangyari ito, but this time ay nagtatrabaho na ako. Sa sobrang kapaguran ko po dahil sa graveyard shift ko bilang isang call center agent, talagang tulog na tulog ako nung day off kong yun. Bihirang lumalim ang tulog ko pero nagulantang ako dahil may malalim o medyo malakas siguro to na pagkalabit.
ang naramdaman ko mula sa ilalim ng hairline ko. Yun bang hanggang sa slight na itaas ng likod ko. Sa sobrang takot ko dahil ako lang ang mag-isa sa kwarto doon sa taas, ay hindi na po talaga ako tumayo o nag-attempt na lingunin man lang kung ano yun or kung sino man yun. Basta't pinilit ko po talaga na ipikit ang aking mga mata hanggang sa nakatulog ulit. Until now ay wala pong nakakaalam ng experience kong ito. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat, Clay, for entrusting syempre yung mga story mong ito. Lalong-lalo na syempre sabi niya wala daw ibang nakakaalam. Pero kayo, anong take ninyo dito sa kwento ni Clay? Kasi parang ang nakikita ko, nagigets ko dito, parang tungkol sa parang pinapaalam lang na may namatay. Parang ganon. And then nangyari talaga. Tama, di ba, Clay? Sa pagkakaintindi ko. So, kayo na pong bahala mag-way out. Kung akong tatanungin, syempre, nakakakaba at mixed emotions ka kapag syempre makakatanggap ka ng ganitong klase mga call na from, di ba, from out of nowhere. Alam nyo naman, syempre, yung hindi mo inaasahan, very unexpected. Tapos sabihin, diretsahan, patay na si ganito. Di ba, talagang magugulantang ka. Lalo kung meron kayong last moments together, di ba? So yun lang naman. But anyway, maraming salamat dahil sinulit-sulit niya talaga yung pag-email sa atin. Once again, kayo din po pwede rin pong magpadala katulad po ni Clay sa sindaxstories2008@gmail.com. Naririyan po yan sa description section kung saan nyo po pwedeng ipadala ang inyong kwento. Next and last story naman ay galing po dito sa Facebook natin ng Hilakbot Pinoy Horror Stories. Ito po ay galing kay Dex. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Good afternoon po sa inyo, Sir Red, at meron lamang po akong ibabahagi na weird encounter. Maiksi lamang po ito. Para po kasi siyang panaginip na ewan. Ang nangyari po kasi ay may bumubulong sa akin na boses na malalim. At ang sinasabi niya ay kung gusto ko daw bang makita o makarating sa isang dimensional world or parallel universe. Nang bigla pong naging blurred, paunti-unti ang aking nakikita. At pagkatapos nun, naramdaman ko na yung katawan ko ay parang parang isang bula at lumulobo. Padami ng padami at ako'y para din pong lumulutang. Sa isip ko, panaginip lang ito kaya pinilit ko talaga na makagalaw at binanggit ko sa pamamagitan ng aking isipan ang in Jesus name paulit-ulit. Hanggang sa may nakapa ako at pinilit ko talaga na kumapit doon. Ang katawan ko afterwards, Sir Red, ay nanginginig. Nakagawa nga din po ng ingay ang paa ko sa kakapumiglas at mabilis na pagsisipa-sipa. Sobra talaga ang panginginig ko nung time na iyon na animoy sinasapian ako. Ikwento ko lamang din po yung kwento ng kasamahan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Junjun. Base sa kanyang kwento, nangyari ito sa warehouse sa Balintawak na hindi matapos-tapos hanggang ngayon dahil nga po meron pong nagpaparamdam. So habang umiinom daw silang 4 ng kanyang mga kaibigan, ang sabi ni Junjun, may dumaan daw sa harapan niya na lalaki at nakaputi. Nakamaong pa nga daw po ito. Nagtawanan naman ang mga kasama niya at sinabi pang nahihibang na o lasing na si Junjun. Wala naman daw kasing dumaraan at sila lamang ang tao dun. Pero iginiit ni Junjun na mayroong dumaan at kinabukasan tumaas ang balahibo niya nang mapagtanto na wala palang pintuan sa dinaanan nung lalaking nakapantalon at nakaputing damit. Pero kwento pa niya, may isang guard on duty daw at 3 sila nung time na iyon, tapos 2 silang nag-robing. Nag-iikot-ikot daw sila at nagawi sila sa 4th floor.
Yung isa naman daw po ay nasa gawi pong ground floor at dun kasi ay meron din po silang mga folding bed na hinihigaan. Nung akma daw po na matutulog na itong isang security guard na na-assign sa ground floor para mag-ikot, bigla-bigla na lamang daw po na may nanghila ng kumot niya. Ang sabi niya, "Pre, wag naman kayo mang trip." Nang makita daw po niya kung sino ang humablot ng kanyang kumot, natakot daw siya sapagkat hindi pala iyon tao. Bagkus ay isa daw itong parang aso pero umiilaw ang mga mata. Hindi din daw po alam nitong security guard na ito kung paano daw siya nakatakbo ng ganong-ganong kabilis mula sa ground floor patungo ng 4th floor kung nasaan naman naroroon yung iba pa nilang kasama o iba pa niyang kasama. Yun lang po, at ang sabi po nitong aking kaibigang si Junjun, hindi pa daw po talaga natatapos ang warehouse na yun magpasa hanggang ngayon. Kaya nagtataka sila kung bakit may nagpaparamdam na sa lugar na yun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. E di mas malakas talaga ang paramdam sa ganyang klaseng mga hindi pa pala tapos na lugar. Malay mo baka talagang, di ba, previously talagang abandonado itong warehouse na ito. Di ba, tas sinasaayos na lamang or kaya hindi matapos-tapos dahil may, alam mo yun, naniniwala din ako sa mga ganun may parang malas talaga, di ba? But anyway, maraming salamat sa mga kwentong ito. Kayo guys, alin sa mga kwentong ito yung medyo para kahit pa paano nakapaghatid ng hilakbot sa inyo or kahit kilabot man lang, di ba? Nasa sa inyo yan, i-comment nyo na lamang or pwede rin po syempre sa comment section natin ay ibagsak nyo rin dyan yung mga pwedeng komento or pwedeng same experience ninyo or yung buong kwento ninyo. Pero kung medyo mahaba-haba po yan, once again, pwede po ninyong i-email na lang sa sindaxstories2008@gmail.com or i-PM sa amin sa aming Facebook page, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. Maraming salamat sa pagtutok syempre sa isa na naman pong episode ng ating Subscribers Hilakbot Stories. Once again, order na ng kape ni Lola Trinidad, steeped and dripped coffee. Naririyan na po yan syempre sa ating HTV merch sa Shopee at maging sa ating TikTok shop. Kaya kung sakali man guys ay hinahanap nyo yung link, once again, puntahan nyo na lamang po ang Facebook pages ng Kape ni Lola Trinidad or ng Hilakbot para dun nyo na po maklik yung mga links na iyan at direkta na kayo, hindi na kayo maliligaw pa sa Shopee o sa TikTok shop at dun na kayo makapag-order ng legit at original na Kape ni Lola Trinidad. Ako pong muli si Red hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat channel members, regular and silent listeners, mga newbies. Ganito po talaga ang format ng ating segment na ito. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindaxstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.